Ginoo, saan po ba kayo patungo? Sa San Diego. Sige po, Ginoo. Nasaan ang iyong sedula? Wala po. Wala po akong dalang sedula. Ngayon, sumama ka sa amin. Dali! Gusto mo! Dali! Gusto mo! Tama na! Tama na po! Maawa na po kayo sa akin! Sige, gano'n lang kayong mandate yan. Pero! Dali! Dali! Gusto mo? Gandang umaga po, Komandante. Anong kaso niyan? Wala pong sedula, Komandante. Sibat na yan! Tara! Alis! Yung babalik! Ginoo, pagpatuloy na po tayo sa amin. Sige, Ginoo. Nang panahon ng mga banal, marahil wala pang mga gwardiya sibil noon. Sapagkat kung meron lang, hindi sila mabubuhay ng matagal dahil sa pangahambalos. May prosesyon! May prosesyon! May prosesyon! May prosesyon nga! Walang gwardiya sibil noon. Sapagkat kung meron man, dinala na sa kulungan ang maitim na naglilikot sa piling ng dalawang Kastila. Alam niyo po bang kanan ng paa na nakalagna? Pangkanan nino. Ng hari. Sinong hari? Ang hari natin, ang hari ng Tagalog. Ang mga taga-bukid ay may isang alamat, ang kanilang hari umano na nakakulong at nakatanikala sa yungib ng San Mateo. Darating ang isang araw, sila'y hahangupin ng pagkaapi. Bawat isang taon ay napapatid ang isa niyang tanikala, kaya't nakakawala na ang mga kamay at paang kaliwa nito. Wala nang natitira kundi ang paang kanan. Kung pumiglas daw ang haring ito ay siyang nagiging sanhi ng pagkalindol at manginginig ng lupa. Napakalakas, kaya't inaabutan siya ng isang buto ng sinumang nakikipagkamay na nagdudurog sa kanyang pisil. Tinatawag siyang Bernardo ng mga Tagalog. Nang hindi malaman kung bakit marahil ay pinagkakamalang siya ang Bernardo del Carpio. Pag nakakalagna ang paang kanan, ibibigay ko sa kanya ang aking mga kabayo. Paglilingkuran ko siya at magpapakamatay ako ng dahil sa kanya. Dahil siya ang magliligtas sa amin sa mga gwardiya sibil.
Puta mierda iyo! Bakit patay ang ilaw ng iyong karwahe? Hindi ka dito at sumama sa akin. Yari na, Ginoong Simon. Tutungo kami sa Tiani para tignan ang iyong mga hiyas. Ako may paroroon din, pagkat kailangan ko ng isang tanikala sa relos. Ngunit marami kong gawain. Kung ibig sana ni Kapatang Basilio, na siya na ang bahala. Yun ang aking pamasko. Di ko mapapayagan, Kapitan. Di ko mapapayagan. Siya, saka na tayo magtao sa huli. Ang kura ay kailangan din ng higaw ay pinagbili ni Kapitan. Sana ipakabili na siya. Magandang gabi po, Ginoong Basilio. Mabuti po at napadalaw kayo dito sa amin. Paumanhin, ngunit may ibabalita po ako. Ikaw ay magpatulong. Ang dalawang manggagawa po natin ay matitiit. Ang isa naman ay papatapon po sana sa malayong bayan. Ang mga kalabaw naman ay namatay na. Ang dati rin, matatandang balita. Kailan pa man ay ganyan na ang pasalubong ninyo sa akin? Ang kasama po natin sa bahay ay namatay na. Ang isang matandang magbabantay sa gubat ay namatay na rin. Ang kura ay hindi naman pumayag na malibing ng libing matira sapagkat mayaman daw po ang Panginoon. At saan ang namatay? Sa katandaan na. Wala na ba kayong pabalita na bago? Mawalan tuloy ako ng gana sa aking pagkain dahil sa pagbabalita ng mga bagay na gaya rin ng dati. May balita ba tungkol sa sapang? Si Kabesang Tales, isang gabi ay dinakip ng dalawang pulisan. Wala na kaming nagawa, Ginoo. Kabiyasan Tales! Sumama ka sa amin! Saan niyo ako dadalhin? Basta sumama ka! Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Kabesa! Tagal na din nung muli kitang dinalaw. Inay. Anak! Basilio! Crispin, nasan kayo? Anak! Mga anak ko! Mga anak ko! Mga boses din! Mga boses! Anak ko! Mga anak ko, nasaan na kayo? Dito lang ako. Dito lang ako. Hindi ko kayo iiwan. Nasaan na kayo? Anong ginawa nila sa iyong mga anak ko? Anong ginawa nila sa'yo? Nay? Nay? Sino? Nay? Sino may gawa sa inyan? Sino ka? Nay? Nay? Basilio. Nay? Anak ko. Anak ko, higa mo ako. Nay? Basilio. Nay, magtagumpay ka sa iyong pagharap sa buhay. Anak ko, kita'y akin. Kita'y akin, Nina. Nay!
Nasaan na yung puslit na yun? Nakatakbo na ata. Tara, huwag na tayo. Huli si B. Buenos dias. Buenos dias, senyora. Ang ating paksa sa araw na ito ay tungkol sa isang pagkabayan. May nakakaalam mo ba sa inyo tungkol sa isang pagiging bayan? Ikaw, senyor. Kaya't ngayon ay aking i-discuss o itatalakay ang mga pangyayari tungkol sa ating bansa. Magandang gabi po, Ginoo. May tutulong po ba ako sa inyo, Ginoo? Ikaw? Sino po ba ako sa inaakala niya? Isa pong taong aking ginagalang. Isang taong aking tinatangi. At inaakala ng lahat na patay na. Basilio, ikaw ay nakakaalam ng isang ligin na kapapahamak. Ngayon dalawa na lamang iyong kahantungan. Kamatayan o hahayaan ko kayong mabuhay at ipagpapalagay ko na lamang hindi ko daramdamin ang iyon. Tulad ko'y naranasan nyo rin ang mapait na kabiguan sa kamay ng mga mapaniil. Tulad na naranasan ng iyong kapatid na si Crispin at pinapatay. At ang iyong inay na baliw. Ngunit kailanman ay hindi mo nakamit ang hustisya para sa kanila. Paginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Paginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Tayong dalawa ang dapat higit na magkakampi at hindi magkatunggali. 13 taon na nakalipas at ngayon ako'y naparito upang dulutan ng handog ang isang taong magiting at matapat ang nagbuhos ng buhay para sa akin. Inis ng isang pamahalaang masama ang hilig ay nilibot ko ang buong maghapon. Magdamag na pinunyagi ang mga pag-ipon ng isang kayamanan upang masunod ang aking layon. At ngayon ako'y nagbalik upang durugin ang pamahalaang sumira at pumatay sa aking buhay.
kapag ako'y naging mediko at may kasal na tayo, na hindi nakakailanganin pa ng iyong ama ang kanyang mga lupain. Pagdating ni tatay, sabihin ninyo nakapasok ako sa isang kolehiyo. Ito ang pinakapunta na kolehiyo. Sa Pasko ng Pilipino, ng Pilipino. Napipi na! Napipi na! Napipi na siya!